Yes, again, alright mga minamahal. Alicia ninyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, eto, nagsalita po itong si Representative Chel Jokno. Actually, kahit ako, pabor ako dito sa kanyang sinabi, uma-agree si Mima Alicia nyo base sa aking nakikita dahil nga ang dami nang nagrarally, ang dami ng mga tao ang uhaw na, 'di ba, sa sagot ni Vice President Sara Duterte, 'di ba, lalo pat nakita natin na bundok-bundok ng ebidensya na ipinupukol sa kanya in terms of plunder, bribery, malversation, culpable violation of kineme, 'di ba? Ano pa ba? Betrayal of public trust. So, kung mapapansin ninyo, yung taong bayan, gigil na. Diba sa katotohanan? Kumbaga, ano na sila eh, sukdulan na to, tama na to, hindi to pwede. Diba? Parang ganun eh, mga minamahal. So that, yung sinabi, ito, Chel Jokno na naniniwala na halos 80% ng mga Pilipino ang pabor na ma-impeach si Sara Duterte. Para sa akin, totoo po yan. Biruin nyo mga kongresista, 'di ba? Kung maalala ninyo, yung unang naisampang impeachment case na tinrabaho lang naman ng Supreme Court, kaya na-delay, 'di ba? Kung mapapansin ninyo, yung mga kongresista, talagang sobrang dami, 'di ba? Dapat 115 votes lang ang kailangan, pero sa nakita natin, umabot ng 216 pa nga. Sobrang dami. So, meaning nun, syempre, diba, bilang kongresista, kunyari, ito, Northern Samar. Diba mo, Northern Samar. Pumirma ka sa impeachment, ikaw yung nagre-represent ng lugar ninyo at nakikita mo, based sa lugar ninyo, na ganun talaga gusto na nilang ma-impeach si Sara Duterte. So, ngayon, ikaw lang naman yung naging guide ng boses ng mga nasasakupan mo. Diba? Kaya ka pumirma kasi iyan yung boses ng lugar ninyo. Kaya ako naniniwala ako na yung sinabi ni Representative Jokno na 80% ng mga Pilipino pabor na ma-impeach si Sara Duterte, totoo. Kasi, yan po yung new research, new survey, ng Okta Research na isinagawa noong Oktubre. 'Di ba? So, nagbase lang naman si Chel Jokno sa Okta Research noong October na kung saan lumalabas na 80% ng mga Pilipino ang sumusuporta sa patuloy na impeachment process case ni Vice President Sara Duterte. So, kung makikita nga naman ninyo, 'di ba, mga minamahal, sa regional breakdown ng survey, 69% ng mga respondante sa Mindanao at 92% sa Visayas ang pabor na matuloy ang impeachment ni Vice President Sara Duterte. So, yung resulta ng survey na yan, it matters at all. 'Di ba? Kasi ni-research nila yan eh. Tinanong nila yan eh. May margin error, may plus margin error yan dyan. So, talaga nga namang hindi naman inabutan yan ng tawag dito. Hindi naman yan inabutan ng isang araw lang magde-decide ka na. Talagang ni-research nila yan, pinagtanungan nila yan, may correspondence yan. At saka kung mapapansin naman ninyo mga minamahal, madami naman talagang mga Pilipino ang nauurat na sa paulit-ulit na ginagawa ni Vice President Sara Duterte. Biruin nyo every time na tinatanong siya kung saan napunta ang confidential funds niya, umiiwas siya. Pero sa ibang mga klaseng usapin, meron siyang mga sagot. 'Di ba? So, more on pabida kasi, itong si VP Sara Duterte. Wait lang, masyadong mainit na dito yung lugar natin. Okay. More on pagiging bida-bida na ang ginagawa ni Vice President Sara Duterte. Kapag usapang public transparency, pag-usapang accountability, wala siyang naisasagot. As in, zero Jude. Na ay Jude. Pa-travel pa, pumupunta ng ibang bansa, 'di ba? Sa hindi natin minsan malaman na dahilan. Tapos kapag may krisis sa bansang Pilipinas, wala talaga si VP. At yung pinakamalala dito, mas inuuna niyang isulong yung kanyang personal na interest na, 'di ba? Marcos resign, Marcos nagvan, nagbabato daw, 'di ba? Addictus Benedictus, yung narrative nila na ganun, paulit-ulit nilang inuulit, 'di ba? So, kung mapapansin niyo, hindi na po nagtatrabaho si Vice President Sara Duterte. More on, na siya, early campaign for 2028. So,
Yung early campaign niya is look like traditional politics. 'Di ba na kailangan mong manira para umangat yung pangalan mo, which is hindi naman maganda at hindi igagaganda ng image mo ang paninira sa ating presidente, lalo pat nakikita ng ating presidente na nakikita ng mamamayang Pilipino na sobrang workaholic itong ating pangulo. Nagtatrabaho ng maayos. 'Di ba? Pag may sakuna, ang bilis ng aksyon. Lahat ng ahensya ng gobyerno tumutulong. 'Di ba? Samantalang itong si Sara Duterte, malayo pa nga yung bagyo. Imbes na mag-impake, mas nauna pa siyang umalis ng bansang Pilipinas. Naalala ninyo yung bagyong Karina? 'Di ba? Na mas kailangan siya ng Pilipino, pero ano yung ginawa niya? Nanood ng Taylor Swift concert. Tama ba 'yun? 'Di ba? Mapapansin niyo yung kinikilos ni Sara Duterte is a reflection din 'yan ng kanyang ratings, ng kanyang survey. Kung nagtatrabaho ka ng maayos, hindi ka puro rally, hindi puro personal na interest yung ginagawa mo, hindi paninira, 'di ba? Yung reflection niyan is maganda talaga yung magiging ratings mo. At hindi talaga papayag ang Pilipino na ikaw ay ma-impeach. Pero dahil nga sa ginagawa mo na hindi mo maipaliwanag yung pera, kung saan napunta, humihingi ka ng malaking budget. Di ba, pag budget yung usapan, budget deliberation, ang bilis ni Sara Duterte humingi ng malaking pondo. Pansinin ninyo, mga minamahal. Pero, kapag tinanong naman, saan mo ito gagastusin? Saan mo ito gagamitin? Di ba, hindi din naman masabi eh. Di ba? Buti pa nga si Lenny noon, yung 500 million, 600 million sa kanyang OVP, na pagkakasya niya kahit sobrang liit ng budget na yan. 'Di ba? Madami pa siya mga pinapasweldoang staff. Sobrang liit lang 'yan. Tapos itong si Sara Duterte, my goodness. 'Di ba? Nakakaloka. Ang laki-laki ng hinihinging budget pero wala man lang tayo nakita kung saan nagtungo ang pera. Confidential funds ba ang libreng pagsakay? 'Di ba? Confidential funds ba ang tree planting? 'Di ba? Hindi naman, mga minamahal. So doon daw napunta yung kanyang confidential funds. Talaga nga naman, oo, niloloko mo kami mga Pilipino. Kaya, kung meron mang mga nagsasabi na pabor na ma-impeach itong si Sara Duterte, well, deserve naman talaga, mga minamahal. Sobrang deserving ni Sara Duterte sa title na ma-impeach. Dahil ka-impeach siya, dahil unang-una, ang dami niyang nilabag sa batas. Oh, as a VP ng bansang Pilipinas, tama ba yon? Na instead na suportahan mo ang ating bansa, ikaw pa yung nangunguna sa destabilization, nagiging threat ka pa sa national security. Di ba hindi? Mga minamahal? Oo. Yun po. Kayo, ano yung masasabi nyo dito? Anyway, alright, it's me again, Alicia nyo. Pahingi lang po ako ng comments, likes, and share. And also, don't forget to click the subscribe, mga minamahal, and always hit notification bell para lagi kayong na-update sa mga video na ina-upload natin. Maraming salamat at ingat, mga kababayan!